What is up, Empires? Welcome back sa channel. So today, isa na namang iconic villain ang ating bubuksan at reviewin. So ito is Mighty Morphin Power Rangers Reignition Goldar from Playmates Toys. So sulit ba siya? Tara, tignan natin. So first, sa packaging unahin natin. Maganda yung artwork. Same lang din naman dun sa previous na binuksan natin, which is si Green Ranger. Very nostalgic yung design. Talagang binabalik nito yung yung classic Mighty Morphin Power Rangers na vibes na kinalakihan natin noong 90s. So, may modern touch pa rin naman. Malinaw din yung window ng box and kitang-kita yung figure sa loob. Meron din siyang try me na window dito para masubukan mo yung gimmick niya or yung play niya. Yan, no? So, accessories, makikita na rin natin siya. Meron siyang yung signature na magic sword, tsaka yung purple energy effect. Medyo natatakpan uh, nung picture nung packaging. Tapos, yung sukat niya, I think this is 5.2 inches or 6 inches. Not necessarily 6 inches, pero doon naglalaro yung size niya. So, yun nga, meron siyang special na wing flapping action dito sa legs pag pinisil. Yan, kitang-kita naman, di ba? So, ayan yung packaging niya. Tapos, sa likod, ayan. So, kinukompleto natin to, inuuna natin yung villain. So, meron na tayong Green Ranger, tsaka si Goldar. So, next natin, maybe Rita and Pati Patroller bago natin kukumpletuhin yung mga Rangers. So, sige, tanggalin natin to sa packaging. Okay, so yun, naalis na natin siya dun sa kanyang card. So, nabukas naman natin ng maayos, hindi natin nasira yung card. So, eto na. Ito na si Goldar. So, ayan siya. Okay, so sa sculpt, masasabi kong solid pa rin naman yung pagkakagawa sa kanya. Kompleto yung armor details niya. Ayan, kitang-kita naman. Tsaka yung facial sculpt niya. Makikilala mo talaga na si Goldar talaga. So, maganda rin yung pagkaka-gold nung paint niya. Though, may ilang mga model plastic pa rin na molded para siguro quality. At saka hindi ko lang nagustuhan siguro yung itong buntot na part. Parang sana nilakihan nila para yung, alam mo yun, na nape-play pa rin. So, sa articulation, ito yung shoulder pads niya, nagagalaw. Yung sa kamay niya, okay. So, hindi lang up and down, no? So, nabubuka rin. Unlike dun sa mga Ranger kasi yung si Green Ranger, eto, yung sa arms niya is up and down lang. So, hindi siya nabubuka. Wala siyang parang articulation na naiaangat or naigigilid niya yung kamay niya. Unlike dito kay Goldar na pwede. So, plus points yun sa figure na to. And then sa elbow, tapos yung sa wrist, ayan, naiikot. Tapos sa legs, okay. I think, ayun lang. Oo, medyo nakulangan lang yung sa legs kasi hindi siya natitiklop. Siguro dahil gawa nitong um, action ng flap wings niya. Kaya kailangan matigas siya. So, bumawi sila dito sa top half ni Goldar. Um, sa ulo, hindi masyadong naiikot pero alam mong nagagalaw. Yun lang, yung bandang sa bottom part niya lang is wala siyang articulation besides dito sa nagagalaw niya na paa. Okay, accessories. Ito yung kanyang sword. Tapos yung magic effect. So, hindi ko pa alam kung paano ilalagay itong magic effect. Parang wala siyang sample pero siguro try muna natin ng ganyan.
Ayan, ayan. Okay. So, size comparison, pag tinabi mo siya sa ibang Rangers, yan. Parang ano, maliit siya ng konti kay Green Ranger, tama ba? Oo, parang mas maliit siya ng konti kay Green Ranger. Siguro parang since villain naman siya, hindi ko rin naman maalala yung height talaga nila nung pinapanood ko dati, pero sana mas malaki or kasing height lang siguro niya. So, pros and cons. Maganda yung sculpt, yung detail, okay. May magic sword na kasama and energy effect. Tapos yung wing flapping action niya. Then, affordable din naman siya since I think, or nasaan siya eh. 800 or 799. So, affordable siya since toy line siya, hindi siya for collecting. So, it's intended for playing talaga. Lalo na sa mga kids at heart. So, cons, I would say parang medyo limited yung articulation, lalo na dun sa leg parts. Tapos, may ibang paint applications na medyo simple lang na parang dapat or mas okay sana kung detail. Pero understandable naman siya. Tapos, sa accessories, siguro sana nadagdagan. Pero I think okay na yung ano eh. Okay naman na to. Yung dalawa yung accessories. So, final verdict. Overall, I think Golden Ray Mission from the Power Rangers Playmates, 8 out of 10. Kung fan ka talaga ng Mighty Morphin Power Rangers or gusto mong buuin yung Reignition collection, magandang addition to. So, though hindi naman siya premium for collector, sulit siya sa presyo. Pwede mo siyang display, pwede mo siyang ipanglaro, no? So, isa talaga si Goldar sa pinaka-iconic na kontrabida ng Power Rangers. And magandang representation siya ng toy line na to. So, kung gusto niyo yung video and yung review natin, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa susunod nating Power Rangers Reignition review. Comment sa baba. Pag-usapan natin. Ayos! Morphin time! Dragon!